Magandang araw mga manonood, kasama nyo ang Crash Moto Channel. Ang turbocharger o turbo ay karaniwang nauugnay sa mataas na lakas, malaking torque at minsan kakaibang saya sa pagmamaneho. Bagamat karaniwan na ang turbo sa mga truck at kotse, bakit bihira itong makita sa mga motorsiklo o meron nga ba? Inaanyayahan ko kayong pag-usapan saglit ang tungkol sa turbocharged na motorsiklo. Tulad ng dati, tatalakayin natin ng kaunti ang teorya at kasaysayan ng ganitong uri ng supercharger. Kikilalanin natin ang mga modelo ng motorsiklo na gumagamit ng teknolohiyang ito at aalamin din natin kung bakit kakaunti lang ang nagawa sa buong kasaysayan. Umupo kayo ng komportable at kumuha ng merienda. Umpisahan na natin. Nang maimbento ng sangkatauhan ang internal combustion engine noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, agad na lumitaw ang tanong kung paano mapapabuti ang mga katangian nito. Paano ito magagawa nang hindi binabago ang displacement ng makina? Oo, habang lumilipas ang panahon, nag-evolve ang mga makina, gumanda ang gas distribution, fuel system at tumaas ang performance nila. Pero kung titingnan sa pananaw ng purong teorya, ang atmospheric engine sa isang cycle, dahil sa vacuum na nalilikha kapag bumababa ang piston, ay makakakuha lang ng tiyak na dami ng halo ng hangin at gasolina. Sinubukan na ng mga inhinyero lampasan ang limitasyong ito noong maagang ika-20 siglo. At ang naging solusyon ay pilitin na magpasok ng mas maraming hangin sa makina, kaya't mas maraming gasolina rin ang papasok sa combustion chamber. At ang halo na ito, syempre, ay nasa ilalim ng mas mataas na presyon. Ibig sabihin nito, mas maraming enerhiya ang malilikha kada cycle, at mas malakas ang puwersang nagtutulak sa piston, kaya't kapansin-pansin ang pagtaas ng torque. Ganito na imbento ang kompresor. Ang kompresor ng internal combustion engine ay nahahati ayon sa uri ng drive. Una, ang mga mekanikal na kompresor na pinapaandar ng umiikot na bahagi ng makina na tinatawag ding supercharger. Minsan, ginagamit din ang terminong nagnetador. Pangalawa, ang mga kompresor na gumagamit ng presyon mula sa tambutso ng gas. Ito ang tinatawag nating turbokompresor o sa karaniwan ay turbo. At pangatlo, at pinakabago, ay ang mga electrical na kompresor. May ilang sanggunian na tinatawag itong electrical na turbokompresor. Pero mali ito dahil ang turbo ay tumutukoy lang sa pinapaandar ng tambutso ng mga gas. Ang kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo ay may maraming pagkakataon ng paggamit ng supercharger at turbokompresor para mapataas ang lakas ng makina ng dalawang gulong na sasakyan. Hindi ko planong pagsamahin lahat ng nagnenega sa isang kwento. Sa video na ito, ang focus natin ay sa ikalawang punto. Ibig sabihin, turbo. Ibig sabihin, hindi ko muna ikukwento ang tungkol sa hinahangaang Kawasaki H2R dahil supercharger ang ginamit dito. Huwag munang patayin ang video dahil interesante ang paksa tungkol sa turbo motorsiklo. May hiwalay pang kwento ukol sa mga dalawang gulong na may mechanical na kompresor. Like mo ito kung excited ka sa episode ng Supercharger. Kaya, kaunting teorya muna. Ang prinsipyo ng pagtatrabaho ng turbocharger ay nakabatay sa paggamit ng enerhiya mula sa mga usok ng tambutso. Tumatama ang usok sa talim ng turbina at pinaiikot ito sa baras, kung saan may talim na nagbubuga ng hangin mula atmosfera papunta sa mga silindro ng makina. Sa unang tingin, mukhang puro benepisyo lang ang dala ng pagtaas ng lakas ng ikot. Gayunpaman, may ilang kakulangan ang turbocharger. Una, ang gas na piniga ng turbina ay mainit, kaya mas mataas ang posibilidad ng detonasyon at mas mababa ang densidad ng halo. Para masolusyonan ito, pwedeng gawin ang mga sumusunod. Bawasan ang makina compression ratio, gumamit ng mas mataas na oktanong gasolina,
at maglagay ng intercooler mula sa turbo. Pangalawa, may hindi kanais-nais na epekto na tinatawag na turbo lag at ipinapakita ng larawang ito ang prinsipyo nito. Ang epektong ito ay tungkol sa pagkaantala mula sa pag-apak sa silinyador hanggang sa pag-ikot ng turbo sanhi ng exhaust gases at pagtaas ng pressure sa intake, kaya tumataas ang lakas. Dapat tandaan na, sa isang banda o iba pa, mula nang lumitaw ang turbo, ito ay patuloy na umunlad at nag-evolve. At ang mga bahagi ng sistemang ito ay naging mas magaan, mas compact at mas epektibo. At ang ilang mga kakulangan ay maaaring masolusyonan sa iba't ibang antas ng tagumpay. Pero hindi mo basta-basta makikita ang mga turbo motorsiklo sa kalsada. Sasagutin ko ang tanong na iyan pagkatapos ipakilala ang mga kinatawan ng bihirang pamilyang ito ng dalawang gulong. Kaunting kasaysayan tungkol sa turbo compressor. Ang prinsipyo ng turbocharging ay napatent ng Swiss na inhinyero na si Alfred Buchy noong 1911 sa Patent Office ng Estados Unidos ng Amerika. Si Alfred noong 1905 ay unang matagumpay na nagpatupad ng pag-compress gamit ang exhaust gas na nagresulta sa pagtaas ng lakas hanggang 120%. Ito ang nagpasimula ng pag-unlad at paggamit ng turbo na teknolohiya sa totoong buhay. Noon, ang mga unang turbo compressor ay ginagamit lang sa malalaking makina tulad ng sa barko. Sa abyasyon, nagamit din ang mga turbo compressor sa mga Reno fighter noong unang digmaang pandaigdig na may kaunting tagumpay. Noong kalagitnaan ng dekada 30, ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagbigay daan sa matagumpay na aviation turbocharger na ginamit sa malalakas na makina para mapataas ang altitude. Pinakamalaking tagumpay dito ay nakamit ng mga Amerikano. Nang ikabit nila ang mga turbocharger sa mga fighter na P-38 at mga bomber na B-17 noong taong 1938. Noong taong 1941, sa Estados Unidos ay nilikha ang fighter na P-47 na may turbocharger na nagbigay dito ng pambihirang kakayahan sa paglipad sa matataas na altitude. Sa larangan ng sasakyan, ang mga unang gumamit ng turbocharger ay ang mga gumagawa ng truck. Noong taong 1938, sa pabrika ng Swiss Machine Works Sauer, ginawa ang unang turbo engine para sa truck. Ang mga unang mass-produced na kotse na nilagyan ng turbo ay ang Chevrolet Corvair Monza at Oldsmobile Jetfire na inilabas sa merkado ng Amerika noong 62 at 63 taon. Kahit may malinaw na teknikal na bentahe, mabilis na nawala ang mga modelong ito dahil sa mababang pagiging maaasahan. Noong dekada 70, pumasok ang turbo compressor sa Formula 1 at ibang karera kaya lalong sumikat ang turbo. Lahat ng gumagalang na gumagawa ng pampasaherong sasakyan ay naglalabas ng turbo model sa kanilang produkto. Ngunit ang makulay na idilyang ito ay biglang natigil noong dekada 70 dahil sa krisis sa gasolina. Siguradong natatandaan nyo na ang turbo na makina ay mas matakaw sa gasolina kaysa karaniwan, kaya nagsimula ang trend ng pagbabawas ng konsumo. Bukod pa rito, noon ang mga turbo ay may malaking delay sa reaksyon na naging seryosong dahilan laban sa paglalagay ng turbo sa makinang gumagamit ng gasolina. Pero hindi rin tumigil ang turbo sa pag-unlad. Noong 1973, ikinabit ang turbocharger sa production model na BMW. 2,000 at 2 turbo at noong 1974 naman sa Porsche 911 turbo. Noong 1978, inilunsad ang Mercedes-Benz 300 SD, ang unang pampasaherong sasakyan na may turbo diesel. Matapos ang 3 taon, sinundan ng diesel na Volkswagen ang Mercedes na tumaas ang lakas at hatak ngunit nanatiling matipid sa gasolina. Ganito kasi yan. Mas madali talagang lagyan ng turbo ang diesel. Mas mababa ang temperatura ng tambutso ng diesel, kaya mas mababa ang kailangan sa init resistensya ng turbo at dahil doon, mas mura ang pyesa. Oo nga pala, motorsiklo ang gusto nating pag-usapan. Gaya ng nakita ninyo, dahil sa teknolohiyang umunlad noong dekada 70, naging posible ang paggamit nito sa mas magaan na chassis. Sa huli, kailangang ikabit ang turbina sa motorsiklo.
Hindi tiyak kung sino ang unang gumawa ng turbomotorsiklo, ngunit noong dekada 70, mayroon na nito sa Estados Unidos. Hindi ito karaniwang makina, kundi espesyal na ginawang aparato ng mga mahilig para sa drug strip. Halimbawa, sa larawang ito noong 1977, nakasakay si Terry Vance sa turbocharged Suzuki GS 750, isa sa pinakakilalang quarter mile na karerista sa Amerika noong dekada 70. Ang Suzuki motor na ito ay may turbocharger mula sa American Turbo Pack. Narito ang mga larawan ni Russ Collins at ng turbocharged niyang Honda CB 750F noong huling bahagi ng dekada 70. Simula noon, naging mahalagang bahagi ng disenyo ang turbo sa drag motorsiklo at kotse, kaya mas kahanga-hanga ang resulta. Noong kalagitnaan ng dekada 70, iilan pa lang ang turbo na motorsiklo sa mundo. Ngunit makalipas lang ng 2 o 3 taon, magbabago bigla ang sitwasyon. Sa paggawa ng motorsiklo, tinatawag itong gintong panahon ng turbo motorsiklo. Naganap ito sa Japan noong huling dekada 70 at unang bahagi ng 80, kung saan lahat ng 4 na pangunahing kumpanya ng motorsiklo ay sumali sa karera ng pagpapalakas ng armas. Ganito rin ang nangyari sa Europa mula dekada 20 hanggang simula ng 50 gamit ang kompresor na motorsiklo, pero hiwalay itong kwento. Kaya, Japan, taong 178. Malinaw na namumukod tangi ang 4 na higanting kumpanya sa industriya ng motorsiklo na sabay-sabay ang pag-unlad at taon-taon ay nagpapakilala ng mas malalakas, mas mabilis, at mas makabagong motorsiklo. Tunay na karera ng pagpapalakas ng armas. At dito, noong 1978 ipinakilala ng kumpanyang Kawasaki ang kauna-unahang seryeng modelo ng turbo motorsiklo sa mundo, ang Z1R Turbocharger, kung saan ang turbocharger ay nangangahulugang turbocharger. Ang paglabas ng motorsiklong ito ay dahil kay Alan Messick, dating executive director ng Kawasaki. Matagumpay nilang nagulat ang merkado. Pinalitan ang orihinal na exhaust manifold ng custom na may American Turbo Pack na turbocharger at adjustable na wastegate para maglabas ng sobrang hangin. Ang working pressure ay 0.6 bar na nagpapahintulot na makuha mula sa 1 litro na makina ang 100 at 22 kabayo ng lakas. Ngayon, hindi na nakakagulat ang numerong yan dahil may mga modernong sports car na naturally aspirated at lampas, 200 kabayo ang lakas. Pero paalala, ito ay noong 1978. Isa pang kakaiba ay kung paano binibigay ng Z isang RT turbocharger ang lakas na ito. Ginagawa niya ito ng matindi at hindi ito para sa mga baguhang rider. Lalo na sa bumibili ng 2 gulong na raketa na walang garantiya sa makina. Wala pa rin yon, kahit nilagyan ng mas matibay na crankshaft, balbula at spring mula pabrika. May ilang mga baliw na naisipang iset ang wastegate sa presyong 1 buo at 4 na ika-10 bar. Isipin mo na lang. Ang Kawasaki Z, isang R turbocharger ay naging motorsiklo na ang chassis ay hindi tumutugma sa potensyal ng makina. Noong 78-79 na taon, mga 500 piraso ng motorsiklong ito ang inilabas at ang mga huling bersyon ay may mas pinong mga setting. Mula sa linya ng produksyon ng Kawasaki, 4 na taon matapos itigil ang Z1R turbocharger, lalabas ulit ang turbo na motorsiklo. Noong 83, ito ay naging JPZ 750 turbo. Pagkatapos ng halos 5 taong pahinga, inayos ng mga inhinyero ng Kawasaki ang karamihan sa problema ng unang turbo model. Ang inline na 738 kubikong 4 na silindro ng JPZ 750 turbo na may fuel injection system ay nilagyan ng turbocharger. Mahalagang bigyang pansin ang pagkakalagay nito. Inilagay ng mga inhinyero ang Hitachi compressor sa harap ng makina, malapit sa exhaust port, hindi sa likod. Ang ganitong pagkakaayos ay nagbigay daan upang mabawasan ang turbo lag at mapabuti ang tugon kapag binubuksan ang throttle. Ang katamtamang boost pressure na 0.7 bar ay sapat na upang makuha ang 100 at 12 kabayo sa 9,000 RPM at malakas na hatak mula sa higit 5,000 RPM. Maximum na bilis na higit sa 200 at 30 kilometro kada oras at pagtakbo ng quarter mile sa 10 at 9 na ika-10 segundo.
Balikan natin ang 1978 ng hamunin ng Kawasaki ang industriya ng motorsiklo, lalo na ang mga Hapones, sa paggawa ng unang produksyon turbo motorsiklo. Ang Honda, Yamaha at Suzuki ay hindi maaaring hindi tumugon sa hamong ito. Noong 1982, sumali ang kumpanyang Honda sa Turbomania at noong panahong iyon, hindi sila naakit sa ideya na gumawa ng isa na namang baliw na raketa. Bilang panimulang punto, kinuha ng mga taga-Honda ang klasikong modelo ng motorsiklo na CX-500. Oo, yung mismong klasiko na may makina na parang sa Moto Guzzi. Inihanda nila ang power unit para sa pressure na 1 at 300 na bar na ibinibigay ng compact na turbina ng IHI. Ang pangunahing paghahanda ay ang paglalagay ng pinalakas na crankshaft, connecting rod at forged piston. Unang beses ito sa production model ng Honda. Ang hatak mula sa turbo ay hindi ginawang parang baliw na raketa, ang 250 kilong CX-500. Ang makina nito ay nakakabuo ng medyo katamtamang 83 kabayo sa 8,000 RPM, kumpara sa 51 kabayo ng naturally aspirated na CX-500. Ang Turbo Honda ay nakakamit ng pinakamataas na bilis na 200 at 1 kilometro bawat oras. Kahanga-hanga ito para sa 500 kubikong tourer noong unang dekada 80. Hindi lang naglagay ng turbocharger ang kumpanya. Ginamitan din ng ProLink suspension, anti-dive system sa harap at detalyadong instrument panel na may boost pressure indicator. Sa kabuuan, naging balanseng motorsiklo ang resulta. Ang Honda CX-500 Turbo ay ginawa lamang noong taong 1982. Sa sumunod na taon, ipinakilala ang modelong CX-650 Turbo na ang displacement ng makina ay tumaas sa 673 kubiko sentimetro. Ang turbocharger na IHI ay na-modify. Ang mainit na bahagi nito, ang turbina, ay nanatiling may diameter na 50 mm, habang ang malamig na bahagi o compressor wheel ay nadagdagan ng 3 mm, naging 51. Bumaba ng kaunti ang pressure sa isa't isang 10 bar. Pero sapat pa rin ang 100 kabayong nalilikha nito. Mas maganda ang CX-650 kaysa sa nauna, mas malakas ang kapangyarihan, mas kaunti ang turbolag at mas maganda ang pagdating ng lakas. Itong modelong ito ay inilabas lang noong taong 83. Sa kabuuan, 1777 lang na turbo motorsiklo ng serya CX ang lumabas mula sa linya ng Honda. Sa parehong taon, noong 1982 nang ipinakilala ng Honda ang unang turbo model, sumali rin sa karerang ito ang Yamaha. Ang kumpanyang may logo ng magka-cruise na tuning fork ay nagpakilala ng modelong XJ-650 turbo na naging pinakamaraming nagawang turbo motorsiklo sa kasaysayan. Mula noong 83 hanggang 85, mga 8,000 unit ang magagawa. May inline na 4 na silindrong makina, 653cc, pinalalamig ng hangin at may 4 na Mikuni carburetor. Gumamit sila ng Mitsubishi Supercharger na may 39 compact turbina. Dahil sa mas mababang inertia at pressure na 0.5 bar lang, napapataas ang lakas ng makina hanggang 90 kabayo sa 1,000 RPM. At sa pinakamababa, mas predictable at komportable ang kontrol sa hatak kaysa sa mga kaklase nito. Umaabot sa 203 kilometro kada oras ang bilis ng turbo Yamaha. Sa maraming aspeto, ang XJ-650 turbo ay kahawig ng atmospheric na modelo na XJ-650 Seco. Pero sa turbo na version ay pinahusay ang mga suspension at preno. At ngayon, tingnan ninyo ang napakagaling na patalastas mula sa Yamaha. Sa track may tumatakbong Porsche, isang mabilis at matapang na kotse, at biglang nilampasan at iniwan ito ng turbocharged na Yamaha. Kung nakita ko ang patalastas nung 83, hindi na ako magdadalawang isip basagin ang alkansya at bumili ng Yamaha. Ang pinakahuling sumali sa tren ng Turbomania noong 1983 ay ang Suzuki. Mula 83 hanggang 85, 1,153 piraso ng modelong XN, 85 ang inilabas. Nakagawa ang Suzuki ng halos kapareho sa mga kalaban nilang makina. Inline na 4, 673 kubiko at 85 kabayo ang pinakamataas na lakas sa 8,000 RPM. Ang XN
85 ang unang Suzuki motorsiklo na gumamit ng 16 pulgadang harapang gulong na dati ay para lang sa racing machines at may full floater na likurang suspension na monoshock absorber. Bukod sa 4 na Japanese, abala rin ang Moto Marini sa paggawa ng turbo motorsiklo ngayon. Pagsapit ng dekada 70, napansin ng mga pinuno ng kumpanyang Italyano na natatalo na sila ng mga Hapones sa lahat ng aspeto ng kompetisyon. Sa Moto Marini, naisip nilang ang pinakamainam na paraan para makasabay sa mga kakumpetensya mula sa bansang sumisikat ang araw ay lagyan ng turbo ang kanilang 500cc V-twin air-cooled. Minsan, ang simpleng ideya ay nangangailangan ng mahirap na solusyon. Noong panahong iyon, ang paglalagay ng turbo sa isang V-twin na makina ng motorsiklo ay itinuturing na napakahirap na gawain. Nangyari ito dahil sa hindi pantay na tambutso sa mababang RPM, hindi simetrikong pagsindi, at problema sa paglamig ng likurang silindro. Noong panahon na iyon, Honda lang ang nagtagumpay at wala pa silang ibang problema. Para malutas ang unang problema, nagpasya si Marini na i-block lang ang turbocharger sa mababang RPM. Pinayagan ng sistema na iset kung saang RPM papasok ang turbo. Maaaring pumili ang gumagamit mula 2 hanggang 3,000 RPM. Ang makinang ito na may 480 kubiko na kapasidad ay nagbibigay ng 70 kalahating kabayo na pinakamataas na lakas at 64 at kalahating Newton metro ng torque. Sa kasamaang palad, ang pagtatangka ni Marini na higitan ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kapangyarihan sa maliit na motorsiklo ay hindi natupad ang mga inaasahan. Mas magaling halos sa lahat ng aspeto ang mga Japanese atmospheric sports bikes noon kaysa Moto Marini 500. Hindi na ilunsad sa produksyon ang 500 turbo at noong 1987 na ibenta ang Moto Marini bilang Gibo. At itong lahat ng tila aktibong galaw ng malaking Moto 4 noong kalagitnaan ng dekada 80 ay tuluyang nawala. Simula noon, nakalimutan na ang turbo sa mga seryang motorsiklo hanggang 2010. At pagdating sa dami ng nagawang turbocharged na 2 gulong na sasakyan, hanggang ngayon ay walang sinuman ang nakalampas, kahit malapit man lang, sa mga record ng mga higanteng Hapones na moto noong dekada 80. Ilang dahilan ang nagdulot ng biglaang pagtigil ng paggawa ng turbo motorsiklo noong dekada 80. Una ay ang pagiging mahal. Ang paglalagay ng turbocharger sa motorsiklo at kasabay nito ang pagpapalakas ng mga bahagi ng makina para sa bagong antas ng lakas ay isang magastos na kasiyahan. Pangalawa, ang kritikal na argumento laban dito ay ang pagkakaroon ng turbo lag. At bukod pa rito, ang mga makinang ito ay lantaran ding mahina sa mababang RPM. At ang huli, ngunit napakahalagang dahilan, matagal nang natutunan ng motorsiklo kung paano maging mabilis, matulin at agresibong uri ng transportasyon kahit nagamit lang ang atmospheric na makina. Matapos ang gintong panahon ng turbo sa motorsiklo, matagal walang kumpanya ang sumubok. Sa bagong milenyo, turbo ay nanatili sa mga customizer at matitigas ang loob. Gayunpaman, paglapit ng taong 2010, may ilang mga pagbubukod na lilitaw. Ang unang 2 motorsiklo sa listahang ito ay may turbo diesel. Ang una, Neander Turbo Diesel, ay inilunsad noong 2008 at nilagyan ng natatanging makina. May 2 crankshaft at tig 2 connecting rod, kada piston ang 1.4 litrong parallel twin nito. Ang makina na ito ay nagbibigay ng 100 at 12 kabayo ng pinakamataas na lakas at 214 na Newton meter ng torque. Ang mga numerong ito ay nagpapahintulot sa 300 kilong motorsiklo na umabot mula 0 hanggang 100 sa loob ng 4 na segundo. At ang pinakamataas na bilis ay nasa paligid ng 220 kilometro kada oras. Pero ang pinakamasarap dito ay ang konsumo ng gasolina. 4.5 litro lang ng diesel kada 100 kilometro. Noong 2008 pa lang, inanunsyo na ng kumpanya ang balak nilang gumawa ng mga 250 piraso ng cruiser na ito. Ayon sa isang internet page, ginawa ang motorsiklo hanggang 2020, may kaunting pagbabago sa disenyo. Gayunpaman, hindi tiyak kung ilan talaga ang aktwal na nagawang mga unit. Sa pamamagitan nga pala, may detalyadong episode tungkol sa Neander Turbo Diesel sa channel. Heto ang lumitaw na paalala. Noong 2009 inilabas ang pangalawang Turbo Diesel Trek T, 800 Common Rail Direct Injection. Ang Dutch na kumpanyang Evo Products, pinamumunuan ni Eric Beck ang gumawa ng diesel na himalang ito na parang masungit na kapatid ng KTM Adventure sa itsura. Ang paggawa sa T800 Common Rail Direct Injection
ay sinimulan pa noong 2006 na taon. Ang motorsiklo ay nilagyan ng 3 silindrong 800 kubikong turbo diesel mula sa kotse na Smart na may lakas na 45 kabayo lang. Pero pagdating sa hatak, sobra-sobra ito. 120 Newton meter. Ang tuyong bigat ng makina ay 225 kilo at kumukonsumo lang ito ng 2.5 litro sa bawat 100 kilometro. Sa Trek T800, Common Rail Direct Injection ginamit ang hydraulic all-wheel drive. Gamit ang hydromotor at hose, 15% ng lakas ay napupunta sa harapang gulong. Ang pinakamataas na bilis ng motorsiklo ay mga 180 kilometro bawat oras. Nang lumabas, ang aparatong ito ay nagkakahalaga ng mga 17,500 euro. Sa pagtatapos ng 2,000 na taon, si Eric Vecht ay may humigit kumulang 400 na order para sa motorsiklo at ang kanyang kumpanya ay nagsimulang mag-assemble ng unang batch na 25 piraso. Maganda itong pagtatangka na gumawa ng mass-produced diesel tour enduro at makipagkumpetensya sa BMW, KTM at iba pa. All-wheel drive, abot ng 700 kilometro sa isang tangke mula 0 hanggang 100 sa loob ng 3 at 7 segundo habang tunog traktor ang makina. Sa huli, naharap sa maraming problema ang kumpanya at tumigil sa operasyon. Ang eksaktong bilang ng mga nagawang T800, hindi itong mga ito ay hindi tiyak na alam. Noong 2010, inilabas ang serial na turbo bike na gasolina. Sa Festival ng Bilis sa Goodwood, ipinakita ni Andrew Morris ang luxury na Icon Shin Superbike na may turbocharger. Ang motorsiklo ay nilikha bilang parangal kay Barry Shin, ang maalamat na racer at isa sa pinakamatagumpay na MotoGP racer ng United Kingdom. Si Barry ay namatay noong 2003 taon dahil sa cancer. Nakuha ni Andrew Morris ang pahintulot mula sa asawa ni Shin na gamitin ang apelyido sa motorsiklo bilang pag-alala sa racer at para kumita rin. Ang Icon Shin ay gumagamit ng inangkop at mano-manong binuong makina mula sa Suzuki Hayabu na may 1,400cc turbocharger, Carrillo connecting rods at Wiseco piston. Ang pinakamataas na lakas ng makina ay 252 kabayo at ang torque ay 180 Newton meter. Ang makina ng Suzuki ang napili dahil sa 2 dahilan. Una at pinakahalata, nanalo si Shin ng 2 pandaigdigang titulo gamit ang Suzuki. At ang pangalawa na hindi gaanong halata ay dahil meron ng sapat na datos tungkol sa matagumpay na turbocharging ng mga makina mula sa Hayabusa. Ito ay isang motorsiklo na marangya ang pagkakagawa, may advanced na suspension, preno at carbon parts sa body kit. Ang presyo ng raketang ito nang lumabas ay nasa halos $160,000. Sa huli, nagtayo ang Icon Motorcycles ng 52 motorsiklo. Hindi sapat para matawag na serye. Bakit 52? Kasing dami ba ito ng baraha sa isang deck? Oo, gaano man ito kakakaiba, ito rin ang bilang na ginamit ni Andrew Morris na batayan. Sa bawat motorsiklo, mayroong guhit na mano-manong larawan ng baraha na hawak ng isang babaeng nakabikini. Lahat ng mga ito, syempre, ay magkakaiba. 3 taon matapos, noong 2013, ipinakita ng Suzuki ang konseptong Suzuki Recussion sa Tokyo Motor Show. Noong 2013, hindi na lihim na abala ang Suzuki sa paggawa ng mid-displacement na sport bike na may turbo. Sa Recussion, nakakabit ang parallel twin na makina na may 588 kubiko na kapasidad at may isang overhead camshaft. Maipagmamalaki ng makinang ito ang 100 kabayo sa 8,000 RPM at 100 Newton metro na torque. At kung ang lakas ay karaniwan lang kumpara sa 600 GSXR, ang torque naman ay kasing lakas ng liter bike. Pagkalipas ng 2 taon, muling sumubok ang Suzuki sa turbo. Sa Tokyo Motor Show, ipinakilala ng kumpanya ang Sipito na makina na mas compact at may ulo na 2 camshaft, di tulad ng Recussion Power Unit. Sa pagkakataong ito, maingat si Suzuki at hindi isiniwalat ang detalye ng Sipito. Gayunpaman, makikita ninyo na 8 taon na at wala pa ring bagong turbo motorsiklo mula Suzuki. Pero ang mga nagawang teknolohiya sa larangang ito ay hindi naman nawala at sino ang nakakaalam? Baka sa malapit na hinaharap ay magde-debut din ang turbo motorsiklo mula sa Suzuki. Maayos ang lagay ng custom na turbo motorsiklo sa mundo.
ang mahilig sa adrenaline at saya ay nilalagyan ng turbo ang kahit anong motorsiklo, mula Chinese Mokik na kopya ng Cub engine hanggang malalaking Harley V-twin at Japanese Inline 4. Kanya-kanyang trip ito. Halimbawa, si Yura Core mula sa channel na Motocore ay gumawa ng Turbo Alpha. At sa kanyang channel, sa ilang mga episode, ikinuwento niya ang lahat ng detalye at hirap na naranasan niya habang nilalagyan ng turbo ang Mokik na ito. May link sa episode niya sa description at lumulutang na paalala. Si Yuri ay isa sa mga eksperto na nagturbo sa Alpha. Sa internet, makakakita ka ng maraming ganitong klase ng motor. Pero siguro, ang pinakapaboritong motorsiklo para lagyan ng turbo sa buong mundo ay ang Suzuki Hayabusa. Sa tingin ko, marami ang nakakaalala ng viral na video 10 taon na ang nakalipas ng 500 kabayong turbo Hayabusa na todo hataw. Ang top speed nito ay 360 pero ang pinakaastig dito. Itong Hayabusa ay nalalampasan ang 1 litrong sports bike sa bilis na 300 kilometro kada oras habang nakawili. Isa rin sa mga kilalang pangalan sa mundo ng turbo ay ang kumpanyang Thrust Performance na gumagawa ng mga turbo kit para sa Harley Davidson. Pinapahintulutan ng solusyong ito ang hanggang 300 kabayo mula sa malalaking V-twin ng Harley. Magbigay tayo ng buod. Hindi naging pangkaraniwan sa masa ang turbocharged na motorsiklo dahil sa ilang dahilan. Sabi ko na dati, matagal nang alam ng motorsiklo paano bumilis kahit walang turbo, nitrous o ibang boost. At kung isasaalang-alang pa na ang paglalagay ng turbo ay nagdudulot ng malaking dagdag sa presyo ng natapos na produkto, ano kaya ang pipiliin ng mamimili kung magkapareho lang naman ang mga katangian at kalidad? Tama, syempre, yung mas mura. Oo, nalutas na ng mga taga-disenyo at inhinyero ang paggawa ng compact na turbina na madaling isama sa disenyo ng motorsiklo. Gayunpaman, meron pa ring turbolag kahit sa modernong turbina. Mababa ito gamit ang maraming turbina o variable geometry turbina. Sa dulo, pera pa rin ang mahalaga. Idagdag pa ang mga negatibo gaya ng pagtaas ng sentro ng grabidad at bigat, mas komplikadong disenyo, at mas mataas na paglipat ng init mula exhaust manifold sa nagmamaneho. Kaya, ang turbocharger sa motorsiklo ay para lang sa mga atleta at adik sa adrenaline. Gusto ko lang banggitin na ang supercharger ngayon ay mas malamang maging pangkaraniwan dahil wala itong lag. Dahil mekanikal ang pagpapatakbo nito, ang ikot ng kompresor ay direktang nakadepende sa ikot ng makina. Dahil dito naging matagumpay ang Kawasaki H2R at kamakailan lang ay inanunsyo ng Honda ang kompresor na Africa Twin. Pag-uusapan natin ito ng mas detalyado sa ibang episode. Hanggang dito na lang muna ako sa inyo. Gaya ng dati, ito ang channel na Krasmoto. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang material, huwag kalimutang suportahan ito sa pamamagitan ng komento, pag-share at pag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa lahat ng nagbibigay ng pinansyal na suporta sa channel gamit ang mga detalye sa description. Hanggang sa muli.